Ano? Umepekto ba? Nalaman nyo na ang tunay na resulta nung siniraan nyo ang mga Duterte. Kaya ngayon, biglang bumaliktad ang sitwasyon. Kahit mismo si Bongbong Marcos Jr., natauhan siguro siya dito na kung hindi dahil kay VP Sara Duterte, hindi talaga to mananalo. Ito ang kandidato natin para sa Senado. Benhur Abalos, number 1. Number 1 sa kangkungan. Yan ang epekto ng ginawa niyong kalokohan sa mga Duterte. Talagang nilampaso kami sa party ng Mindanao, starting Region 9, 10, 11. Makita mo sa linyada, pag tinignan mo yung top 12, wala ka makita halos na taga-alyansa doon. Very evident. Ang talaga nasa top 12, lahat ng yung sinasabi ng Duterte. Pero 5 doon ang talaga na halos lahat sila actually. Si Ping Lacson na mismo ang umamin na nilampaso po ang alyansa ni Bongbong Marcos nung panahon po ng eleksyon. Kaya mga Lodi, sa tingin ko ilang na po sila dito sa plano nilang pagpapa-impeach kay VP Sara Duterte. Paano na kayo ngayon? Wala na kayong ibang malulusutan. Alam na ninyo ang magiging resulta ngayong 2028 presidential election. Yo, what's up mga Lodges, mga Peps TV? Welcome back po sa ating channel. Mukhang naguhugas kamay na po ang administrasyon ni Bongbong Marcos Jr. sa nilatag po nilang impeachment kay VP Sara Duterte. Ano, umepekto na ba ang ginawa niyong kasyungahan? Eto kasi mga Lodi, no? Sabi pa po dito sa post ng Paulo Duterte supporters, ito daw po si Romualdez mga idol. Nilinaw daw po na hindi nila target si VP Sara Duterte, kundi tinutupad lang daw po nila ang tungkulin sa konstitusyon. What? Tinutupad nyo ang tungkulin sa konstitusyon? Halos lahat nga nilabag na ninyo dyan sa Quadcom, Tricom, dyan sa Congress. Lahat halos nang nakalagay sa konstitusyon, nilabag ninyo. Tapos kayo sasabihin mo, tinutupad lang niyo yung tungkulin nyo sa konstitusyon. Ang kapal talaga nito ni Lalay. Lay! Ayun na, Lay! Butan man na si Lalay, uy! This is not about targeting individuals, sabi pa niya dito. This is about fulfilling our constitutional duty with integrity. Wow! Ang lupit talaga ni House Speaker Martin Romualdez, mga idol. Pagkatapos yung yuraka ng pangalan ni Vice Presidente Duterte, pagkatapos nyong ipadala si Tatay Duterte sa dahig ng illegal, sasabihin mo na ayon lang sa konstitusyon ang ginagawa ninyo dyan? O eto pa mga Lodi, ang tagapagsalita ng Malacanang, mukhang nagbago po ang ihip ng hangin. Dati, panay ang birada niya sa mga Duterte, pero ngayon mga Lodi, pakinggan nyo po ang napakagaling na si Claire. Ito po ang kanyang mensahe. Sa paningin po ng Pangulo, wala na pong alyansa, wala pong PDP, walang anumang kulay ng politika. Dapat lahat po na nahalal ay magkaisa-isa, magkaroon po ng kooperasyon. Ito naman po ay para sa taong bayan. Huwag naman po na sana laging politika ang pinag-uusapan at hindi po tayo makakakilos at makakausad kung puro pamumulitika at pang-iintriga ang gagawin natin sa pamahalaan. Tama naman yun. Hindi naman talaga makakakilos, lalo na mga Lodi, nung nilatag po itong impeachment. Ang dami pong pumirmang mga congressman Ano, umepekto ba? Nalaman nyo na ang tunay na resulta nung siniraan nyo ang mga Duterte. Kaya ngayon, biglang bumaliktad ang sitwasyon. Feeling ninyo wala kayong kinalaman doon. Kumbaga hindi po nila layunin yung impeachment. Sa mga pumirma dyan sa Congress, hindi nyo layunin ang impeach si VP Sara Duterte. Kayo mismo ang sumisira ng ating bansa. Dahil itong impeachment na nilatag po nila mga idol, yan talaga ang magbabagsak sa atin sa kahirapan. Lahat ng mga tinalakay na impeachment complaint dito sa ating bansa, wala naman po talagang naidulot na maganda, di ba mga idol? Imbis na magpursige po tayo sa tunay na problema ng ating bayan, eto nga po, inuna nyong siraan ang mga Duterte. Pero hindi kayo nagwagi. Kung akala po kasi nila, magiging successful po sila sa pagpapabagsak sa mga Duterte, at eto na nga po tatalakayin daw po sa Senado ang impeachment, isa na po ang nagpatunay dyan na hindi po sang-ayon sa impeachment. Si Senator Estrada, isa po sa tutol dito. Pakinggan nyo mabuti mga idol Impeachment is a political process, not a judicial one. Sang-ayon po ako sa hindi pagtuloy ng impeachment. Mukhang kakabahan na tong administrasyon na to. Dahil unti-unti na nilang nalalaman na hindi nga po sila magwawagi dito sa ginagawa po nilang paninira sa mga Duterte, lalong-lalo na po yung nilatag nilang impeachment complaint. Paano yan?
si PBBM merong impeachment complaint din. Alam nyo ba na mas impeachable si PBBM kaysa kay BP Sara Duterte na puro tanim lang po yung ginagawa nilang complaint? O eto ha, para sa inyong kaalaman mga Lodi, kung ano po talagang naging epekto ng ginawa po nilang pagsira, pagyurak sa pangalan ng mga Duterte, pati na po sa mga pamilya nito. Kasi nga po, lahat po ng mga kumalaban sa Duterte, kinarma po halos lahat. Pakinggan nyo po at panoorin kung sino-sino po yung mga taong pinuntirya ang pamilya Duterte at dito nga po nagresulta po ang ginawa nilang kalukuhan. Ito po. Pakita ka lang, Rodrigo. Pakita ka. Ikaw ay kakainin ko sa debate. Wala akong pakialam kung siya pa ang vice presidente ng Pilipinas. Talo! At sinabi nga ng council niya, binantaan kami dalawa, na maski mag-retire daw siya ay katakot-takot na demanda ang aabutin daw namin. Abalos! Tatlo. Talo! Move to cite Colonel Hector Grijaldo in contempt. Seconded. Talo rin! Wala ng Nograles sa Congress. Magsarado na ang opisina na to. Sarado! Talo! Bakasakan mo sa City Hall sa opisina ni Mayor Carlo Nograles. Talo rin si Mayor Nograles! Lang, bisa na ko. Wala ako kasunod. Alam, Mayor's office. Sinungaling! City Hall. Kaluyan, pohon. Kaluyan. Kung makadaog ko, makalusot ko. Mauna na ang mamimong first time na ko makasunod. Weh, first time daw. Nung tumakbo po ako dati, independent po ako. Oh, independent daw siya mga idol. Independente po ako. Ang kapal, talo. The period of detention of Attorney Lopez be 10 days instead of 5 days. Ito yung malupit mga Lodi, si Franz Castro. Yung grabe po makaano ng confidential funds. Ano nangyari sa kanya mga idol? Talo! Mukhang babalik na po uli siya sa bundok. Knowing the former Ito rin. president, hindi po kayo na-threaten sa ganung pahayag ng dating Pangulo. Hindi ako threatened na sinabi. Ang problema kasi is may mga followers eh. Talo! Yan po ang ibig kong sabihin sa inyo mga Lodi. Halos lahat ng kumalaban sa mga Duterte at nanira dito, halos lahat po natalo. Siguro yung iba dyan mga Lodi na nagsalita about dito kay BP Sara Duterte at kay Tatay Duterte sa mga congressman dyan, may ginawa po talaga sila maganda sa kanilang lugar, kaya po pinalad pa rin. Ewan ko lang po dun sa isang abogada mga Lodi kung ba't nakalusot yun, namigay lang naman na yun ng pera. Yung may utang po sa asawa po ni BP Sara Duterte, kilala nyo naman po siguro yun. O eto pa mga idol kahit mismo si Bongbong Marcos Jr. natauhan siguro siya dito na kung hindi dahil kay BP Sara Duterte hindi talaga to mananalo. Dahil ultimo siya na sinasabi niyong napakarami niyang taga-suportang mga tansong talangka, loyalista daw kuno at taga-Ilocanja, sabi po ni Gadon na Obob, hindi rin po pinalad. Pakinggan nyo ang endorsement po ni Bongbong Marcos Jr. kay Abalos. Ito ang kandidato natin para sa Senado, Benhur Abalos, number 1. Number 1 sa kangkungan. Yan ang epekto ng ginawa niyong kalokohan sa mga Duterte. At dito nga mga idol, ang kaalyansa na po mismo nitong Bongbong Marcos Jr. na to ay umami na nilampaso daw po sila sa kampanya ng grupo po ng mga Duterte. O pakinggan nyo mabuti mga Lodi galing na po mismo sa kalyado po nito ni Bongbong Marcos Jr. Nung pinagmasdan ko, talagang nilampaso kami sa party ng Mindanao. Starting Region 9, 10, 11, 12, Caraga. Yan, talagang lampaso talaga kami. Nakita nyo ba yung resulta mga idol? Kung gaano po binote straight ang PDP laban dito sa amin sa Mindanao? Kaya ako po yung nagpapasalamat. Kahit hindi po pinalad yung iba nating inendorso sa inyo mga Lodi, nagpapasalamat pa rin po ako dahil nakita po ng sambayan ng Pilipino at ang buong mundo kung gaano pa rin po ninyo minamahal si Tatay Duterte at ang mga Duterte. Grabe po yung ginawa po natin nung panahon po ng eleksyon. Pinakita po natin at pinaramdam sa kanila kung gaano po sila mamimiligro kapag pinagpatuloy po nila ang ginagawa nilang kalokohan sa mga Duterte. Ito pa po. At makita mo sa linyada, pag tiningnan mo yung top 12, wala ka makita halos na taga-alyansa doon. Minsan nasisingit si Manny Pacquiao, minsan nasisingit kung mabibilang pa namin si Camille Villar, nasa alyansa, minsan nasisingit siya doon. Pero talagang pag tiningnan mo, very evident. Ang talaga nasa top 12,
lahat ng yung sinasabi ng Duterte, pero 5 doon ang talaga na halos lahat sila actually. Yung 10 plus 2, minsan pumapasok ka si Amy, tapos si Camille. Ganun na naging latag. Grabe, so, no? napakaliwanag na pagdating sa Mindanao, so, ganun ang distribution ng boto. So masasabi ko, napakalaking factor talaga ng dating Pangulong Rodrigo Duterte. Hindi ko nga po alam kung ba't nakapasok yan si Kiko Pangilinan, lalong-lalo na po ito si Bam Aquino. Kaya sana naman mga Lodi, magkaroon po tayo ng recount kung papalarin pong talakayin yung recount na yan. Para malaman po natin kung paano po nakalusot ito si Bam Aquino, si Kiko Pangilinan, na nandyan pa po sa top 2 at saka sa top 4 kung hindi ako nakakamali, na wala naman po silang boto na nakuha dito sa amin sa Mindanao at dito po sa ibang lugar ng Kabisayaan. Anak ng tinapay naman, oo. Ayan si Ping Lacson na mismo ang umamin na nilampaso po ang alyansa ni Bongbong Marcos nung panahon po ng eleksyon. Kaya mga Lodi, sa tingin ko, ilang na po sila dito sa plano nilang pagpapa-impeach kay VP Sara Duterte. Napakalaking factor daw po ni Tatay Duterte para po sa kampanyang ito dahil halos po lahat ng kinampanya ni Tatay Duterte lumusot. O ano na? Paano na kayo ngayon? Wala na kayong ibang malulusutan. Alam na ninyo ang magiging resulta ngayong 2028 presidential election. Kaya kung may binabalak pa kayong masama dito sa pamilya Duterte, tigilan nyo na yan kung gusto nyo manatili bilang opisyal ng gobyerno. Dahil sa tingin ko, kapag pinagpatuloy nyo yan, dyan na rin po ang katapusan ng inyong political career, kagaya po ni Trillanes. Yan nakita nyo na po kung ano pong naging resulta ng ginawa po nilang paninira, pangyuyurak sa mga Duterte. Ito po ang way ng paghihigante ng ating mga kababayang Pilipino na naniniwala na wala po talagang ginawang masama ang pamilya Duterte, kundi ang tumulong lang sa ating mga kababayang Pilipino ng taos sa kanilang puso. Hanggang dito na lang po mga Lodi. Stay safe and God bless you all. Duterte pa rin!